Good evening, everyone. Welcome to our program, Hope for You. And I am your host, Pastor Jonel Onganon of True Foundation Christian Center, located at Mag-Abo Amlan, Negros Oriental. Before we continue, let me greet every one of you who are watching right now sa atong mga kaigsuonan dari sa Amlan, sa Sibulan, sa Pamplona, Tanhay, Bais, Olympia, and also in Mabinay. Of course, sa atong mga kapamilya diha sa Aklan, sa Palawan, sa Manila, and sa overseas. Good evening. Tonight, our topic is entitled, How to Secure Your Life in the Midst of Crisis. Natural ra gyud sa panahon sa crisis, tendency ginato kung dunay mga danger nga nagaabot sa atong kinabuhi, we seek refuge. We seek security, di ba? Nangita ta og seguridad kay nga naman. Higugma gud nato atong kaugalingon. We love our lives and we love our families. We love the things nga atong mga paningkamutan nga ipundar. And atong tendency kung dunay mga danger, kung dunay mga crisis nga sama niini, gusto gyud nato nang i-secure. But ang pangutana diha, igo na ba ang ato ang mga pamaagi aron nga ma-secure nato ang atong kinabuhi? Sultihan ko kamo mga kaigsuonan, karong gabi una, we will discover kung asa nato makuha ang insakto gyud or 100% nga security. To start with, let me read Mark chapter 4 verse 35 to 41. That day, when evening came, Jesus said to his disciples, "Let us go over to the other side." Leaving the crowd behind, they took him along, just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Be quiet, be still." Then the wind died down, and it was completely calm. He said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" They were terrified and asked each other, "Who is this, that even the wind and the waves obey him?" Kini nga atong gilantaw mga kaigsuonan or gibasa nga passage, usa kini ka account nga si Jesus Christ mikuyog siya sa iyang mga disciples samtang milabang sila og dagat. And it so happened nga dunay bagyo, dunay unos nga nahitabo samtang naglayag sila o samtang naa sila sa sakayan nga halos malunod na ang sakayan. Si Jesus Christ naa dito sa dulong nagapahulay siya, and tungod kay delikado na ang sitwasyon, gipukaw siya sa iyang mga disciples o giingnan nga malunod na sila. And immediately ang iyang gibuhat, may bangon siya og iyang girebuke, iyang gibadlong ang hangin, ang unos, ang balod og nikalma kini. Og miingon siya sa iyang mga tinun-an, asa man ang inyong pagtuo. Mga kaigsuonan, gikan niini nga passage, makakita kita og mga principles how to secure our lives in the midst of crisis. Sa sitwasyon nila mga kaigsuonan, they are in a great crisis because laliman mo na, naa sila sa tunga-tunga sa dagat, nanakayan sila, unya na ay unos, na ay bagyo, kusog kaayo ang mga balod, and na-endanger ang ilang kinabuhi. So, they seek security that time. But si Jesus Christ, kauban nila. There are
principles nga makita nato mga kaigsunan how to secure our lives in the midst of crisis. And number one is choose to ride in the boat where Jesus is. Choose to ride in the boat where Jesus is. You know, brothers and sisters, in this life, kining kinabuhi nato diri sa kalibutan, every day, mura ni siya og ride, mura ni siya og biyahe, mura ni siya igsoon og pagpanakayan, sakay ta og gitawag nga sakayan. And sa atong paglawig igsoon sa kadagatan, sa atong mga buhat, tanan natong mga patigayon igsoon, dili nato katagnaan nga naadyoy moabot nga mga crisis, doon adyoy moabot nga mga bagyos kinabuhi. And you know, makita nato nga diri si Jesus Christ uban sa iyang mga disciples. Take note, sa dihang gibasa nato, niingon diha nga gawas sa ilang sakayan nga gisakyan nila nga kung sa diin kauban nila si Jesus Christ, doon na pa'y mga lain pang sakayan. So kani dili na ni siya usa ka kasakayan kundi tingalig daghan sila. Pero diha kung asa ang mga disciple, si Jesus Christ kauban nila. So kini igsuon nga principle nga makita nato dinha sa pagkinabuhi nato diri sa kalibutan, madaghan igsuon nga mga gitawag nga mga crisis or mga bagyos kinabuhi nga atong atubangon. Tingali igsuon dunay mga balatian, sickness, no? Dunay mga crisis financially. Maybe one day ni na gitagbo kag usa ka sitwasyon igsuon nga nasyak ka, and maabot gyud igsuon ang kakulba, maabot gyud ang kabalaka diha kanimo, ang imong reaksyon igsuon magapadayag kung unsa gayud ang sulod sa imong kasing-kasing. And usually fear, anxiety, and gitawag nga mga kalisang igsuon, kabalaka maoy mo gapos sa atong kasing-kasing. Mo-worry dayon kita tungod sa sitwasyon. But you know, there's an insight here. Because ang mga disciples, nisakay sila sa sakayan where Jesus is. Diha sila sa sakayan nga kung asa si Jesus nisakay. And you know, dunay dakong kalahian igsuon. Sa pagkinabuhi nato, pwede kita makahimo og pagpili. Asa ba ta mukuyog? Mukuyog ba ta diha sa sakayan nga naa si Jesus? Or mukuyog kita igsuon diha sa mga sakayan nga walay Jesus? Karong panahon na igsuon, ang tawo dali ra gyud kaayo mahaylo. And usahay kita mas mutuo man ta sa mga butang atong makita kaysa sa dili nato makita. But you know mga kaigsunan, for example, naay mga kaamigo nimo, kabarkada nimo, or maybe kapamilya nimo nga naghimo sila og mga desisyon nga kung sa diin ikaw gidasig nila nga mo join ka kanila. Apan ni apoy grupo tingali mga igsuon nimo diha sa Ginoo, mga Christians or somebody nga naga-encourage nimo nga to join with them with the Lord. Naay pangginoo gyud, pangginoo. Nang uban walay pangginoo. Now, kaning walay pangginoo, naga-offer sila og something nga maayo para nila. Maybe maingon sila nga nagpasalig si Tampulano, nagpasalig si kung kinsa diha. Apan ani ay grupo nga naa Ginoo ra gisaligan. Apan wala kay makita ang ebidensya nga naa na ang answer sa imuhang panginhanglan. Pero mga kaigsunan, masulay kung asa bagyod ang reliable ang kasaligan o asa bagyod igsoon kita dapat mukuyog. Sa panahon sa mga pagsulay, sa panahon igsoon sa mga trials, ang namukuyog diha sa Ginoo igsoon dili gayod pakyason. So diri makita nato actually ang turnout niani sila nga mikuyog misakay sa sakayan nga naa si Jesus Christ
Wala gid sila maunsa because ang presence ni Jesus maoy nahimo nilang seguridad. Ang presensya sa Ginoo maoy ilang seguridad anang higayuna. And si Ginoong Hesukristo mihimo siya og gitawag nga milagro that time nga ang unos, ang bagyo iyang gipahunong. So that's number one principle nga ato makita mga kaigsuonan. During this pandemic, during this crisis, or whatever crisis nga imong giatubang sa imong kinabuhi, choose to be with Jesus. Wherever Jesus is, dapat naata. Maayo man usahay nga maghuna-huna nga kuyog ka sa imong mga amigos, sa imong mga barkada, may mga maayo silang gina-offer. But you know, mga kaigsuonan, only Jesus Christ is powerful na makasave ka nato sa panahon sa crisis. That's why, choose to ride in the boat where Jesus is. Number two principle na makita nato dinhi is just become like Jesus. Kinahanglan nga kalmado lang kita sama ni Ginoong Hesus. Samtang nagabagyo, I don't think nga si Jesus Christ wa kahibalo. Di ko motuo nga si Jesus Christ ana panahona natulog ra siya gyud dito nga wa gyud siya kahibalo kung unsay kakahinabo. I do believe Jesus knows everything, and that time nga naay storm, Jesus Christ is just observing his disciples. And you know, unsab gibuhat ni Jesus Christ? Nangin kalma lang siya, natulog lang siya, relax lang siya. So why not choose to be like Jesus? Just to relax and to trust God diha sa mga sitwasyon. You know, wala tay mahimo igsoon kung dunay mga crisis nga maabot sa atong kinabuhi. Now, tanawa ang mga disciples. Gipili nila nga mahadlok sila, maratol sila, no? Worried kayo sila. And you know, igsoon, kung mag-worry ka, ang imong reaction, ang imong emotion, musaka, mahimo kang, ang imong reaction, dili maayo, and it will not help you. It will not help your situation. But, another thing nga makita nato dinhi is to become like Jesus Christ. Relax and just pray and just wait for God to act on your problem. We do believe ang Diyos nagatubag sa atong mga pagampo. Ikatulo is when you're in trouble, just call on the name of our Lord Jesus Christ. When you're in trouble, just call on Jesus. Ang sa gibuhat sa mga disciples, wala sila'y mahimo, di ba? Wala sila'y mahimo. So, ang ilang gibuhat, ipukaw nila si Jesus Christ, nisampit sila ni Ginoong Hesukristo, although nga medyo dili maayo ang tono sa ilang istorya, kay murag, it seems nga, si Jesus Christ ilang gina-blame, nga maingon sila nga, wa ba ka mabalaka, wa ba ka mahadlok, or don't you care nga malunod na ta? Ingon niya ang ilahang reaction. You know, ingana gyud ang reaction sa mga taong hadlok na, sa mga tao nga naa sa gitawag nga trouble. Mao na nga makita nato nga ay importante sa panahon sa trouble igsoon, just be calm and just call on the name of our Lord Jesus Christ. Just call on the name of our Lord Jesus Christ. Calling on his name, just pray, just ask God, Lord, help us in this crisis, help us, Lord, in these trials that we are facing right now. You know, simple as that. Ingon niya na, di kinahanglan igsuon nga imong uyugon si Jesus Christ. Dili kinahanglan igsuon nga kanang mag-react ka or overreacting igsuon sa imong sitwasyon. Just call on the name of Lord Jesus Christ, just be calm and just pray and just wait for God to act on your problem. And next is just believe that Jesus has the power to control everything. Nakita naman nato, no, di ba? Nga sa atong gibasa sa dihang si Jesus Christ, may bangon siya, may tindog siya, and then on sa magibuhat ni Jesus Christ, he rebuked the wind, he rebuked the waves, he rebuked the storms. And what had happened? Nihunong ang bagyo, nihunong ang unos, ang mga balod ni kalma, and everything goes fine. Igsoon, just believe that Jesus Christ has the power to control everything. Kung ingon niya na igsoon ang imong reaksyon,
nagapakita na igsoon sa imong pagtuo. It means you have faith. And walay mahimo igsoon kung mag-react kita negatively sa atong sitwasyon. But importante, you believe on His power. You believe igsoon kung unsay iyang mahimo para nimo. Motuo ka kung unsay mahimo ni Jesus Christ taliwala sa imuhang sitwasyon. Maybe karon ang gitawag nga concern karon kining pandemic crisis. I do believe that God has the power to control all these things. God is in control ni ining mga sitwasyon karon. And nagtuo ko nga dili ni siya magdugay. God has a purpose. God just has a purpose for all these things. But maybe tingali siguro ang imong concern karon dili gani kining coronavirus. But maybe may mga gibati ka, may sakit ka, or wala kay kwarta, may problema ka. Brothers and sisters, just believe, just pray, just relax. And importante mga kaigsuonan is ikaw naa ka, nagsakay ka sa boat nga kung asa si Jesus Christ. Now, lastly igsoon is allow Jesus to stay in your heart. Mga kaigsuonan, usahay igsoon sa panahon sa atong problema, murag si Jesus, murag bumbero. Kung may sunog, mutawag tag bumbero. Kung may panginahanglan ta, si Jesus Christ atong sampiton, Lord, help me. Di ba? But mga kaigsuonan, si Jesus Christ, dili lang siya ganahan, nga sampiton nimo siya sa panahon sa imong problema. Gusto ni Jesus Christ, nga sa panahon sa imong problema, or wala kay problema, gusto niyang mupuyo sa imong kasing-kasing. Gusto siyang makig-uban diha kanimo. In fact, naingon siya, nagtuktok siya sa pultahan sa imong kasing-kasing, kay gusto siyang magapuyo, kauban nimo, magkinabuhi, kauban nimo. What will happen if Jesus Christ will stay on your heart? You will have peace. Everything, any concern mo sa imong life, si Jesus Christ na'y bahala. And dili lang igsoon kung sa imong panginahanglan ang kaya niyang himuon. He can change you. He can change your life. He can change your attitude. He can change your character. And kaya niya igsoon nga bag-uhon even ang mga tawos palibot nimo. Labaw sa tanan igsoon, kaya kanyang luwason. Kaya kanya igsoon nga dalon dito sa langit. Because kung doon na may butang igsoon nga angay natong kabalakan, nga mamatay kita, nga wala kitay kasiguruhan sa atong kaluwasan. But igsoon, if you just believe on the Lord Jesus Christ, if you ask Jesus to forgive your sin and accept Him in your heart, magapabilin siya, magastay siya, mupuyo siya sa imong kasing-kasing, and He will live with you, He will change you, He will guide you, He will strengthen you, He will empower you, He will help you sa tanang aspeto sa imong kinabuhi. So, why not just accept the Lord Jesus Christ tonight? Receive Him in your heart. Ask God, ask Him to forgive you and to receive Him in your heart. And buhaton nimo na doon na kay kasiguruhan sa imong kaluwasan. If you want to accept the Lord Jesus Christ in your heart tonight, just pray with me. Just repeat after me. Ginoong Jesus, niinigtak na Lord sa kagabion, nagaduol ako kanimo. Nagapaubos ako sa akong kaugalingon, Lord. Kuha ang mga kahadlok sa akong kasing-kasing. Labaw sa tanan, Lord, pasaylo ako sa akong mga sala. Kung nainitak na sa kagabion, Ginoo, I receive you, I accept you in my life as my personal Lord and Savior. Lord, akong gisurrender ang akong kinabuhi diha kanimo karon. O Ginoo, nagampo ko nga ikaw, o Dios, maoy magbago kanako ug magligon kanako. Salamat sa imong kaayo, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Igsoon, kung imong gidawat si Jesus Christ sa imong kinabuhi, surrender nimo imong kinabuhi ni Jesus Christ. Gisulat niya ang imong ngalan dito sa libro sa kinabuhi. And karon anaa siya sa sulod sa imong kasing-kasing. Before kita mag-close, let me pray for you right now. Ginoo, salamat Lord sa mga listeners, sa mga viewers namo karong gabi una nga nagalantaw o nakadungog na ining mensahe. I pray, O God Lord, in these times of crisis, Lord God, ikaw Ginoo mo'y among saligan. Sa panahon Lord ining crisis Lord, ikaw mo'y among tuuhan. Because we know, Father God, ikaw ang Diyos sa milagro, kaya nimo ang tanan,
There's nothing impossible with you. So tonight, Lord, we just entrust to you everything, and even, Lord, our viewers, whatever, Lord, ang ilang mga concern karon, tabangi sila, Ginoo. This is all our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. I encourage you next week, the same gihapon nga time, every Saturday, 6:30. Padayon mo nga magalantaw nining atong programa, Hope for You. And you can share. You can encourage sa imong mga friends, sa imong families to tune in diri sa TFCC Church, TFCC Jonel Onganon nga Facebook, kining atong live broadcast igsoon. And may the Lord will use this program to help you, to encourage you. So, thank you, and God bless you.